check. Mic check. Mic, sound check. Sound check. Ayan mga kapatid, muli magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa ating mga kapatiran ngayon, maging sa ating mga bisita. At magsisimula tayo ng panibagong paksa sa ating pag-aaral ngayon. At ang paksa na ito ay maaaring hindi bago sa iba. Maaaring sa iba naman, napag-aralan natin ito decades ago siguro. Pero ngayon ay meron ng mga bagong materials, of course. Meron mga bagong even itong aklat ni John Stott na magiging textbook natin ngayon ay nasa 4th edition na. Kung yung maalala, ito ay I think baka first edition pa, yung una natin pinag-aralan. At ito naman ay mga nakuha lang natin pa nung unang bata pang iglesia. I think sa influence na rin nila Pastor Noel o ni Pastor Noel nung panahon na yon. At isa sa mga ginawa namin noon, kung yung maalala, yung medyo matagal-tagal na sa church, ay nagtayo kami ng parang isang NGO. Noon ang pangalan noon ay Caris. At ang intention noon, halos karamihan puro taga-GBC, pero kasama rin ako. At nag-sponsor pa kami ng concert, kung maalala nyo, ni Gary Granada. Ewan mo kung familiar pa sa inyo yung singer na yan, na may mga social issues na ipinakikipaglaban. At in-sponsor namin yan sa UPLB, yung buong auditorium ng UPLB, nagkaroon ng concert doon. So isa yun sa naging project. Bukod doon, meron pang mga iba, pero at some point, nawala yung grupo na yun, yung Caris nga ang pangalan. Pero of course, bilang mga mananampalataya, ay mahalagang tanong pa rin, paano ba tayo mag-i-engage? Paano tayo mai-involve sa ating lipunan? Now, kaagad-agad sabihin natin, o linawin natin, na maaaring hindi lahat ng mga mananampalataya mismo ay mag-agree 100% kung paano tayo mag-i-engage sa lipunan. Kaya nga natin ito pinag-aaralan para malaman natin ano-ano ba yung mga maaaring aspeto nito. Ano ba yung mga issues sa lipunan ngayon na maaari tayong mag-ambag bilang mga mananampalataya? Okay, so in that spirit of parang inquiry, in the spirit of knowing more about paano tayo magpa-participate sa ating lipunan na ginagalawan, ay ito yung pag-aaralan natin. Again, ang main textbook natin is yung Issues Facing Christians Today by John Stott. Of course, namatay na si John Stott, pero meron ding ilang materials tayong gagamitin along the way sa ating pag-aaral na ito. So, una sa lahat, ay talaga namang maraming hamon na kinakaharap ang mundo ngayon. Hindi lang ating bansa, pero pati ibang mga bansa ay marami ring mga talagang hamon na hinaharap. At siguro isang malinaw na makikita natin sa mga news ngayon ay halimbawa yung issue ng giyera. Ang daming mga alitan na nangaganap. Sa Middle East, napakatagal na yan. Hanggang ngayon, bata pa ako, may giyera na dyan. Ngayon, tumanda na kami. Ay, yun pa rin. Sila pa rin yung mga nag-aawayan doon. Nadagdagan pa, halimbawa sa Europe nga, nagkakagulo na rin, marami na ring matagal na rin yung giyera diyan sa Ukraine. And lately sa Iran, nagkaroon ng parang kumbaga civil disorder and possibly civil war. Even as we speak, di natin alam kung ma-involve ang Amerika dito. So dito pa lang makita natin, lalo na ngayon ang mga kabataan, dahil sa social media, ang dali na nilang malaman. Nung bata tayo, nagre-rely tayo sa newspaper, radio, TV, ganon, pero pakunti-kunti lang. Pero ngayon, as much as you like, di ba? Kunwari, naging interesado ka dito sa giyera sa Ukraine. Isang click mo lang, ang dami mo na makukuha information, pwede ka nang magpaka-eksperto actually, sa dami ng mga materials na nasa social media. Bukod yan, yung mga matagal na rin problema, hindi lang yung giyera, yung problema ng development, and poverty and development, actually, yung kahirapan, marami pa rin mahirap kahit sa ating bansa. Tapos minsan, magkatabi yung mahirap at yung mayaman
sa iisang lugar, no? Yung bakod lang ang naghihiwalay, no? Andito yung napakarangya na building o marangyang establishmento, tapos katabing-katabi nun ay parang mga informal settlers, mga barong-barong ang bahay, at magkatabi yan, no? Magkatabi. And so ito yung mga tanong sa atin, ano ba ang dapat natin gawin? O, tama ba ito in the first place, no, na merong sobrang yaman, meron namang sobrang naghihirap? Ano ba yung dapat nating maging response dito bilang mga mananampalataya? Hindi lang yan, nahaluan pa yan ngayon dahil nga sa dumami rin ng mga tao ng mga environmental issues, no? Na ngayon ay matindi na rin ang epekto sa atin. Kasama na dyan yung mga pandemic at sakit. Kasi may mga pag-aaral din nagpapakita na yung pagdami ng mga pandemic related din sa pagkasira halimbawa ng mga kagubatan, no, yung mga wild animals dati na nasa gubat, ngayon kasama na ng tao, o kaya nasira na yung kanilang mga tinitirhan, at dahil dito, yun, dumumi ang tubig, yan, mga plastic, palagi natin narinig yung mga issue na yan, no, dumumi yung dagat natin, dahil madumi na rin yung dagat, madumi yung lupa, madumi yung hangin, hindi kataka-taka, ang dami rin natin nagiging sakit ngayon. No? So paano ba natin, ano ba, tayo ba, meron ba tayong kinalaman o meron ba tayong pwedeng sabihin sa mga issue na ito? At hindi lang yan, nagkaroon pa ngayon nung tinatawag nating gender confusion, no? Nagkalito-lito na, no, when it comes to gender, no, sino ba ang lalaki, sino ba ang babae? No, nung aming kapanahunan, pag sinabing sino ang tunay na lalaki, ano yan, no? Siguro malinaw yan ang ibig sabihin, ano? Pero ngayon hindi na ganoon kalinaw dahil nga sa mga confusion na itong nangyayari sa ating lipunan. So, ang mga tanong na maaari nating itanong sa atin, sarili, do Christians have a role to play sa ganitong mga sitwasyon? O tayo ba ay sumasamba tayo tuwing linggo, tama na yon. Pinagpe-pray natin, tama na yon. No? Ganun na lang ba? Kaya ang ating gagawin, do we even want to be involved? No? Gusto ba natin na tayo ma-involve dito? Siguro mas even deeper question, tungkulin ba natin na ma-involve? No? Or ito ba isang option? No? Isang pwedeng hindi, pwede, nasa iyo na yan. Or meron bang utos tayong masasabing sinabi ang Panginoon? At kung pwede at dapat tayong ma-involve, ano yung gagawin natin? Paano natin gagawin ito? Baka yung iba ay ang tanong ay, ako ba ay may kwalifikasyon? No? Base dahil sa mga nakita nating mga unang slide, anong kinalaman ko o anong alam ko sa giyera sa Middle East, halimbawa, o anong kinalaman ko sa mga issue ng poverty or development, no? Kung ano-anong mga pamamaraan, sabihin natin, or mga teorya ng development, or even economics, no? Ano ba ang malay ko dyan? No? Ano ba yung pwede kong magawa? Ordinaryong Kristiyano ako, wala akong kinalaman sa ganyang mga usapin. And what does the Bible, most importantly, ano ba yung talaga yung sinasabi ng Biblia? Sa mga specific na mga paksa na ito, o mga usapin na ito, ano ba ang pwedeng iambag ng Biblia para mas luminaw sa atin? At luminaw din sa ating lipunan. Okay. So, over the course of thousands of years of Christianity, 2,000 plus years of Christianity, naging dalawa yung approach in general ng mga mananampalataya, no, na medyo magkabaligtad. Yung isa ay escape, sabihin, wala akong kinalaman dyan, di ako makikialam dyan, no? The other is, yung nga, engagement. Makiki-engage ako, makikisali ako sa usapin na yan. No? So, dalawa yan, ano? And, so, yung escape, gaya na sabi nga natin, ibig sabihin yan, ang pananaw na ito ay wala akong kinalaman, no, sa mundo. No? Bakit? Kasi, isang paniniwala na wala naman tayong magagawa. We cannot make a difference. No? Kahit na anong ambag natin o sali natin dyan, makasalanan ng mundo, talagang yan ang mangingibabaw. No? Kahit anong gawin natin, wala na tayong magagawa. At sabi pa ng iba, since ang mundo naman ay talagang, yun nga, fallen, may chaos, kaguluhan, at wawasakin din yan ng Panginoon, bakit pa tayo makikialam? Ba't pa natin uubusin ang oras natin?
ay tayo na lamang ay magsabi nga, let's just win souls. No? Tayo na lang magbahagi ng magandang balita. Hayaan na natin yung mundo kasi talaga namang makasalanan ng mundo, wala tayong magagawa. So, yun ang isang approach. Now, kabaligtaran yan ay yung masasabi nating approach na engagement, no? O nakikihimok ba yun? Hindi, nakikihamok ba tawag? Yan, yan, di ba? Nakikisali, kumbaga, no? At ang approach na ito ay naniniwala na yung ating Christian worldview o yung biblical worldview o yung pananaw mula sa Biblia ay merong pwedeng sabihin sa mga issues sa ating kapanahunan na magpapabigay liwanag, nagbibigay liwanag. Kumbaga, makakatulong tayo sa ating lipunan dahil meron tayong biblical worldview na pwede nating i-share o ibahagi. So, kasama na dito, from the Christian worldview, pursuing compassion, justice, righteousness in this world. No? Na meron tayong obligasyon na maawa, no? Na i-pursue ang katarungan at katuwiran sa lipunan. No? Na hindi natin pinabayaan na lang ang lipunan. Bahala na kayo dyan. Kundi pwede natin ibahagi. Ito ang sabi ng Biblia. No? Tungkol sa mag-asawa. Ito ang sabi ng Biblia tungkol sa giyera. Ito ang sabi ng Biblia tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa mahirap. Meron tayong pwedeng ibahagi. So, ngayon, magbalik tanaw tayo, sabi ni John Stott, sa nakaraan. At ito naman ay alam na ng marami sa atin, ano? Pero maganda rin maalala natin na in history, talagang yung mga evangelicals o mga mananampalataya ay talagang kahit saan sila makarating, ay nababago ang lipunan. No? Nabago. In fact, ang pinaka-dominanting puwersa sa kasaysayan, lalo na ng Europa, Amerika, and of course, dahil doon, ang buong mundo, kung titingnan natin, in the last 2,000 years, ang pinakamalaking impluensya ay yung Judeo-Christian worldview. No, yun ang nagdala. Kasi nga, yung mga pinakamayayamang bansa, halos lahat nang galing sa ganitong pananaw. No? So, by default, ito yung pananaw na nagtulak sa kasaysayan. No? Kaya, napakalinaw nito. Ano? At ito hindi ba itatanggi kahit na ng mga atheist o mga di mananampalataya. Hindi nila ito matatanggi. Maraming halimbawa tayong pwedeng tingnan. Pero ang isang napakaganda ay ito nangyari sa revival during the time of Wesley, John and Charles, sa Inglaterra at si George Whitefield sa Inglaterra at maging sa Amerika. No? Nagkaroon ng revival, yung Great Awakening na tinatawag, at dahil dito ay ang dami ng improvement na nangyari. Bago yung revival, ayon sa account, grabe yung cruelty to animals. No? Ginagamit yung mga hayop, no, para magpatayan. Kung sa atin ngayon siguro, para yung sabong. So ang daming mga ginagawa nila na malupit. Yung slavery rampant, no, maraming inaalipin, hinuhuli doon mula sa Africa, sinasakay sa mga barko at ibinebentang parang hayop, no. Immorality, gambling, and so on. Ang dami, no. So ang daming mga nangyayari sa lipunan na talagang hindi ba katarungan, napakalupit, napakasakit, no, sa lipunan. Pero yun nga, dyan sa ganyang scene, dumating si Wesley. At of course, the Wesleys and si Whitefield, nangaral sila ng Ebanghelyo at maging nangaral din ng katuwiran sa lipunan. No, na sa lipunan, kailangan mangibabaw din ang... So ito nga yung pinaka-famous siguro doon sa era na yon ay itong si William Wilberforce. No? Kilalang-kilala natin ito. Palagi natin nababanggit na sa mga illustration. At for many decades, no, hindi lang 1 taon, 5 taon, 10 taon, dekada ang inabot, mga dekada ang inabot, bago tuluyang nagtagumpay yung kanyang advokasya, kasi siya ay isang congressman. No? Ang tawag sa kanya at that time, parliament, no? Member of Parliament, MP. So, nagpunyagi siya. Siya yung nanguna. Siyempre, may mga kasama din siya, no? Pero nagpunyagi sila. Kasi nung panahon na yon, yung slavery ay talagang accepted.
In fact, sa kasaysayan ng buong mundo, ay halos lahat ng lipunan accepted ang slavery. Kasama na sa Greek, Roman, empires. At lahat, kahit na Kristiyano at hindi, tinatanggap ito na parang normal course of business or life. At ang isa sa mga ginawa ng Kristyanismo ay nagkaroon tayo ng pananaw na pantay ang mga tao. Kasi God created man in His own image, male and female, He created them. No? In His own image. So lahat ng tao, pantay-pantay, nalarawan ng Diyos. Yun lang turo na yon ay doon na lang, bagsak na yung slavery. Ano? Kasi noon, like yung mga Greeks, mga philosophers, ang paniwala nila, merong mga tao na talagang destined na maging alipin. Kasi may mga tao na mas may kakayahan, may talino, may yaman, na maging amo. Kaya para sa kanila, ang pananaw nila, kasama na rito sila, Socrates, I believe, Plato, yung mga dakilang mga philosophers noon, sa Greek philosophers, ay nangangaral na ng ganito. No? Hindi sila, para sa kanila, normal ito, na may mga tao talaga na ang role nila maging alipin. Sila ay walang kakayahan, kaya kailangan utusan na lang sila. Hindi sila pwedeng, magkaroon ng sariling desisyon. So, napakalaki nito, no? Napakatindi ng epekto nito na nagkaroon ng base sa Biblia kasi itong mga sila William Wilberforce ay bahagi sila nung tinatawag na Clapham sect sa Inglaterra. Isang grupo ito ng mga masasabi nating very committed Christians, no, yung mga ano ni Wesley o kaya Whitefield, na napaka-committed nila, na sila, marami sa kanila yung naging makapangyarihan, member ng parliament, o siguro mayaman, mga lords, no? Pero sila yung nagkaroon ng ganitong advokasya na magkaroon ng social reform, pagbabago sa lipunan. Kasi nakita nila, bilang isang Kristiyano, hindi natin pwedeng i-tolerate ang ganitong klase ng mga pang-aabuso sa kapwa, no? Sa kanilang kapanahunan, nung panahon na yon. So ano-ano yung pinakipaglaban nila? Marami yan, no? Hindi lang yung slavery. Sinulong nila yung penal reforms kasi grabe ang kondisyon ng mga bilangguan, no? Talagang parang di na makatao kahit naman ngayon actually, pero ngayon magugulat tayo, di ba? Yung mga bilangguan lalo na sa mayamang bansa like sa Inglaterra o sa Amerika, ang ganda, parang ang ganda ng mga bilangguan nila, parang sabi nga ng iba, maganda pa sa ibang bahay dito sa mga mahirap na bansa kagaya natin. Factory legislation, ayan, yung mga factory nagtatrabaho doon, actually yung mga nagtatrabaho dyan, ayan, kasama na dyan, child workers, batang-bata pa lang, kung magtrabaho talagang, yung mga batang ito halos mamatay sa hirap, sa trabaho. Dueling, usong-uso, pag hindi mo makakasundo, kaaway mo, hahamunin mo ng duel, magbabari lang kayo hanggang mamatay, o siguro espadahan kayo. So, relatively, at that time, cruel, gambling, nabanggitan natin kanina, cruel animal sports, ito nga yung pinaglalaban yung mga hayop, in a cruel way hanggang mamatay, immorality and so on. So, ang daming issues na kanilang pinaglaban nung panahon na yon. At ganun din, maraming accounts of how yung missions work, influence or revolutionize society in some way. Now, some of these are admittedly medyo controversial. No? For example, itong mga Basel, ito yung Switzerland, I believe, Basel, Switzerland, missionaries, revolutionized daw the economy of Ghana by teaching the people to plant coffee. Although ngayon kasi meron din mga issue na itong mga, parang tayo rin, coconut plantation, coffee, cacao, pero ito naman daw, nagre-rely sa cheap labor or yung even mga bata na, parang na-abuse din dahil nga sa mga plantation na ito. So meron din ganung other side, no? Meron din mga kritiko na nagsasabi na ginamit lang ito ng mga, sabihin nating mga bansa na yan para makuha yung mga resources ng mga mahirap na bansa. Like yung coffee, tatanimin sa tropical country, dadali sa Switzerland, o yung cacao, pagdating sa Switzerland, chocolate na, pagbalik sa atin, Toblerone, when in fact, dito lang kinuha yung chocolate. So yung mga ganon. So hindi ito ganon kasimple, pero still, makikita natin, maraming pagbabago nangyari.
isang mga missionary daw sa northern Thailand help by eliminating smallpox, malaria, and leprosy. Dahil siguro sa kanilang medical mission, no? Kasama ng missions work nila. At again, napakaraming example, yung abolition of forced labor in Congo, at saka yung sa India, ito napakasikat na example nito, during the time of the missions work din doon ni I believe si William Carey, yung waging war against widow burning, yung pag namatay yung asawa, siyempre susunugin yung asawang lalaki, ang gagawin nila, itutulak na rin yung asawang babae, kasama na. Isipin niyo yung ganong practice, Kaya siyempre nagsisisigaw yung widow, napakatindi nung siya yung pag namatay yung asawa niya, pati siya sasama na. Infanticide, temple prostitution. So, grabe yung grabe yung mga kasalanan, immoralidad, at mga pang-aabuso sa kapwa-tao na nangyayari, na ito ay naapektuhan, na bago ito. Okay, so ngayon, bakit nung una, kung ganun pala sa kasaysayan, pinakita rin din ni John Stott, kung ganun pala na ang daming nagawa ng mga Kristiyano para baguhin ang lipunan, bakit nung last 100 years, especially 150 years, bakit nanghina yung involvement? Bakit parang nag-withdraw? At kami, halimbawa kami, yung mga Kristiyano ng mga 1980s, parang hindi kami ganun o 1970s, late 70s, early 80s. Parang yung mga churches na kilala namin, parang ayaw makialam. Parang gusto nila, hindi, ang pinakagawin na natin mag-evangelize. Hayaan na natin yung mga, kung ano namang issue nangyayari, basta ang asikasuhin natin evangelism. Bakit parang naging ganun? At yan ay meron ding magandang, hindi maganda, kung meron ding illuminating, I should say, maliliwanagan natin kung bakit. Dahil sa, may tatlo o lima pala, na mga nangyari noong mga 1900s, kaya parang nawala lang gana, yung mga mananampalataya. Yung mga believers, mga churches, lost their appetite to be involved. Kumbaga, nag-withdraw sila sa kanilang kukun, nagtago na lang doon sa kanilang mga iglesia at ayaw nang makihalubilo. Unang-una sa lahat, dahil nga nung panahon, especially nung late 1800s, ganon, hanggang 1900s, ay yung theological liberalism ay inatake ang ating pananampalataya. Ito yung mga di naniniwala sa miracles, sa virgin birth, nagdududa na sa Biblia, na ang Biblia ay inerrant, so sa tingin nila maraming error. So dahil dito, kumbaga tayong inaatake, ang naging concentration ng mga mananampalataya, idepensa ang pananampalataya. So doon na focus yung attention. Wala na kaming oras na mag-involve sa ibang mga issue kasi inaatake kami. Idepensa muna natin to. So parang gano'n, ang naging reaction natin ng mga kapwa natin mananampalataya. Ito yung time ng fundamentalism na tinatawag, The Fundamentals. Pinablish yung aklat na The Fundamentals. Bukod dyan, yung mga liberals na ito, sila rin yung nag-advocate ng social gospel. Na yung ebanghelyo is all about liberating people from injustices. Dahil dito, syempre, hindi tayo naniniwala na ang liberation is a human effort, na yung tao ang nagpapalaya sa kapwa-tao. Naniniwala tayo na ang kaligtasan ay, syempre, ang Diyos ang gumagawa. By grace nga yan, pero dahil doon, parang naging allergic na ma-involve sa mga social issues. Kasi pag na-involve doon, parang natakot sila, baka mapagkamalan tayo na ito social gospel ang dala natin. So parang nagkaroon ng overreaction, na ayaw nilang maging parang katulad ng mga liberals na social gospel ang dala. Bilang reaksyon, ayaw na nilang ma-involve ngayon sa mga issue sa lipunan. Kasi nga, yun yung ginagawa ng mga liberals. Ikatlo, dahil sa magkasunod na World War I and II, parang nagkaroon ng pessimism, ang mga Kristiyano, na parang hindi na natin pwedeng baguhin ang kasamaan ng tao. Kasi grabe ang kasamaan ng tao. Grabe. Hindi na natin kayang solusyonan dahil sa, yan na nga, yung gerang yan, dalawang malalaking gera, patayan ng patayan. So parang
nagkaroon na ng para nag-give up, no, in a way. Tapos, in terms of theology, dito nag-rise, kasabay nito, mga 1900s and onwards, nag-rise din yung tinatawag naman na dispensationalism, yan, premillennialism, na nagtuturo na ang mundo ay talagang pasama ng pasama hanggang dumating ang Panginoong Jesus na mag-i-establish ng millennial kingdom. Premillennialism yan, no? Kung pasama ng pasama ang mundo, wala na tayong magagawa. Kasi yun ang sinabi sa Biblia eh. Hanggang dumating ang Panginoon, yan ang mangyayari. Kaya parang, bakit pa tayo makikisali dyan? Yan na yung, kumbaga, nasa salita na ng Panginoon dyan eh. Kaya yung mga tao, parang, again, nag-give up. Sabi na, there's no point. Kasi nga, ito yung turo natin eh. Linggo-linggo, yun na naririnig nila. Pasama ng pasama ang mundo, hanggang dumating ang Panginoon. Kaya pag nakita nilang puro kasamaan, ay talaga ang mangyayari. Wala tayong magagawa dyan. No? Hindi natin mapipigil yan. And then sabi rin ni John Stott, itong rise of the middle class, dahil dumami na yung mga relatively may kakayahan, no, dumami yung merong pera, kasi lumaki, tumaas yung standard of living, lalo na after World War II, dahil dito, yung kasi mga middle class, actually tayo, masasabing marami sa atin, dito ay halos nasa middle class, ay they tend to be conservative. Ayaw na nilang ma-involve sa ganyang mga issue. Kasi nga, okay na yung buhay nila. Relatively okay, masaya, nakakukuha nila yung kanilang mga basic needs, and even more, bakit pa natin guguluhin? No? Kumbaga, hayaan na natin yung doon. Tayo dito, kaya di ba yan isang iniiwasan natin sa ating church, na parang maging, para tayong isang ganon, country club, na, sarap dito, no? Ang ganda ng meeting place natin, may aircon, may kikinig tayo sa salita ng Panginoon, ang mga kasama natin, puro mananampalataya, no? Kumbaga, walang nangyayari ditong mga pang-aabuso or mga katiwalian. So parang ang sarap dito, no? So parang gusto natin, andito na lang tayo, na parang yun nga, country club tayo, composed of relatively middle class people na more or less ay kontento at masaya ang buhay. No? So parang gano'n na nangyari. Okay, ngayon, noong 1960s, nagkaroon ngayon ng, nagising din yung mga Kristiyano, nagising din, teka muna, bakit parang nawalan tayo ng boses sa lipunan? Bakit parang nagtago tayo sa ating shell? No? Parang isang pagong na nagtago na lang sa shell, ayaw na makialam. So nagising din naman, at noong 1966, yung tinatawag na Wheaton Declaration sa Amerika, ay nanawagan sa mga evangelicals to stand openly and firmly for racial equality, human freedom, and all forms of social justice throughout the world. So nanawagan doon na yung mga evangelical ay kailangang malinaw ang ating paninindigan na laban tayo sa anumang mga katiwalaan, kawalan ng katarungan na nangyayari sa mundo. Tapos noong 1974, itong Lausanne Covenant, and involved dito si John Stott, by the way, no? Napakaganda ng buhay ni John Stott, as you know, no? Isa sa binabasa natin, napaka-devout na mananampalataya, pero napakalawak din ng pananaw ni John Stott. No, yun ang maganda sa kanya, napagsama niya yung isang, kasi pastor siya, tapos yung mga aklat niya, talagang classic, Basic Christianity, ang dami pa, The Cross of Christ recently. So, ganun siya ka-influential, but at the same time, aware siya sa nangyayari sa lipunan. So, dito sa Lausanne Covenant, 1974 ito, endorsed that evangelism and social political involvement are both parts of our Christian duty. Tungkulin natin na mag-evangelize, siyempre, sangayon tayo lahat yan. Pero sabi niya, yung maging involved tayo, mamaya i-clarify natin yung political. Kasi baka kala natin, political, kakaroon tayo ng party, yung mga gano'n. Hindi gano'n, mga kapatid. Ka-clarify natin yung mamaya. Pero ang punto lang dito, yung social involvement, yung magkaroon tayo ng involvement sa lipunan, hindi tayo magtago, kundi maging kabahagi tayo ng ating ginagalawan na lipunan. And so, as you can imagine, nagkaroon ng tension. At ito na nga yung mga, pag minsan medyo mahirap i-resolve. Kaya natin pinag-aaralan,
ay para nga magkaroon din tayo ng pag-aaral, ano ba o examine how do we engage. Kasi nga merong mga iba, in fact tayo kasali rito, na mas ang ine-emphasize natin yung evangelism or yung work of expanding the kingdom through the gospel, no? At yung iba naman mas heavy dun sa social involvement, na mas heavy sila doon. At pag minsan naman, yun nga, bumabagsak sa liberalism, social gospel, na wala na yung gospel talaga of the blood of the Lamb, no, takes away the sin of the world, kundi ang nangyari na, yung sikap na nung tao, yung human effort para palayain sa mga social evil. So, kaya may tension na ganon. So, yung balance, hinahanap natin. So, yun ang ating pag-aaral. Hinahanap natin yung balance. Asan ba yung tayo ay inuuna natin ang pagsamba at ang paglilingkod sa Panginoon, pero hindi natin pinapabayaan yung ating kaugnayan sa ating mga kababayan. And then, nung 1982 na, so ito yung history, nung sabihin natin ito nga, yung involvement natin. Nung 1982, again, Lausanne, I think, commission ito, no? Medyo hindi ko maalala. Sabi diyan, social activity is a consequence of and a bridge yan to evangelism. For the gospel is the root of which both evangelism and social responsibility are the fruits. Ayun, isinama sa bunga. No? So, hindi nakakapagligtas ang tayo ay ma-involve sa ganitong mga parang good works. No? Hindi ito good work salvation, kundi bunga ng kaligtasan natin, ay gusto nating ibahagi ang ebanghelyo, kasi nga naligtas tayo, pero gusto rin nating makatulong sa kapwa-tao natin, no? Sa kanilang kalalagayan ngayon. And then in November 1988, yung Salt and Light na tinatawag, consultation, said yung commitment to the integration of evangelistic and social concerns and to promoting this holistic vision among Christians, no? Na mas maging holistic ang pananaw natin. Hindi tayong parang puro or wala nang ginawa kundi mag-aral ng salita ng Panginoon, paglinggo at tayo, sumasamba tayo, pero pagdating ng bukas, wala na tayong kinalaman. Wala na tayong pakialam, kumbaga, sa mga nangyayari outside the church, no? So yon yung naging resulta nito. Okay, so tingnan natin ngayon yung masasabi natin Christians and politics. Again, lilinawin natin. Ano ba yung politics na sinasabi natin dito? Kasi baka magkaroon tayo ng misconception dito. Yung kasing salitang politics ay basically, broadly speaking, it's simply about the life in the city, yung polis, city, and the responsibility of the citizens or polites, no? Politics ito ay very broadly, kung ikaw ay isang mamamayan sa isang bansa o isang syudad, ay meron kang responsibilidad. Halimbawa tayo, may mga traffic light diyan, sumusunod tayo, no? Meron tayong requirement na magbayad ka ng buwis, nagbibigay tayo ng buwis, no? Merong requirement na bumoto tayo tuwing eleksyon, bumoto tayo. So itong mga bagay na to, politics ito, no? So kaya kung tutusin, wala sa atin na hindi na i-involve sa politics, no? Whether we like it or not, kung nasa isang lipunan ka, kasali ka sa politics or polites, no? Yung iyong responsibility sa iyong police or sa iyong city. Okay? So in that sense, ito yung pinag-uusapan natin. Kasi, again, ayon kay John Stott, we can say na politics is simply the art of living together in a community. Kaya nga, sabi nga ng iba, politics is always there, no? Kung ito yung ibig natin sabihin. Kung ikaw ay nasa loob ng isang komunidad, maaaring subdivision nyo, siguro yung mga nasa subdivision na nakatira sa inyo, o kaya sa yung iba sa inyo, sa Maynila, may condominium kayo, di ba may mga association yan, no? Yung mga subdivision, mga condo, subdivision, may mga group chat dyan, no? At doon nakikita natin yung living within the community. Pag misa may magte-text doon na may nawawalang aso, ito yung aso ko, o kaya naman may asong nakita, naglalakad, ito siya, may picture pa, kanino ito. So through that, nagkakaroon ng yung police, yung city, nagkakaroon ng pagtutulungan sa kapwa na hindi naman masama, no? Pag nawala ng tubig, i-announce doon yung water provider,
in-announce na mamayang gabi walang tubig hanggang umaga. So ang dami na itutulong noon. So in a way, yun na yun, politics na yun, ano. Pero yung iba kasi ay ang iniisip ay yung narrow definition of politics. Ito na nga yung government, no? The science of government or the art and science of government, yung pamamahala. So ito yun, ano. And pagdating na dito sa narrow view of politics, sabi ni Stott, ito yung development and adoption of specific policies ng gobyerno o ng lipunan. Yung inaalam na, pinag-aaralan na, di ba? Ito na nga yung meron ng mayor, may presidente, may kongreso, pinagtatalunan, yung mga iba't ibang batas. Pag sumali tayo doon, ayun, yun na yung narrow definition ng kalimitang iniisip natin, namumulitika o nasa politika, kasi kumandidato ng konsehal, kumandidato ng barangay captain, no? So, ayun ang distinction. And so, if we look at that narrow definition of politics, hindi talaga namulitika ang Panginoong Jesus. No? Wala tayong makikita na lumaban siya sa emperador o kaya doon sa Sanhedrin, bagamat maraming beses silang nagtatalo sa doktrina, pero hindi siya kumampanya na iboto niyo ako bilang mayor ng Jerusalem, no? Or congressman from Judea, and so on. So hindi siya naka-engage dito, no? Pero kung titingnan natin ang buhay ng Panginoon, in a broader sense, ay yung buhay niya at ministry, binago yung lipunan, no? Actually, yung kahit ng mga secular, sabi natin mga philosophers or experts, maraming nagsasabi, halos karamihan, I should say, ay ang single individual na nabuhay, na pinakamalaking impluensya is none other than Jesus Christ. Whether naniniwala kang Diyos siya, or tao lang, or whatever your belief is, wala nang naka-impluensya sa mundo more than this one person, Jesus Christ. No? So, in that broader sense, binago ng Panginoon ang lipunan. No? Again, yung kanyang pangangaral was not explicitly political. Hindi siya nagtaas ng placard na abolish slavery, justice for women, yung mga ganon, ano? Wala siyang ganon. Pero, yung kanyang pangangaral ay nagtanim ng buto para eventually, itong mga unjust structures and policies and laws crumbled soon after, no? Or, sometimes hundreds of years later, pero nakatanim na yung buto na ito yung dahan-dahang nag-challenge, sa oppression. Kaya, recently lang, may binasa ako, pinakinggan ako na isang audiobook na ito lamang yung paksa na pinakita na yung mga tinatanggap nating normal sa ngayon, nung unang panahon, bago dumating ang Panginoong Jesus, ay hindi ito normal. Hindi ito normal. Kunwari ngayon, normal na tayong lahat ay laban sa slavery. Kahit isa sa atin, wala siguro nag-iisip na okay lang magkaroon ng alipin. Pero bago dumating ang Panginoong Jesus, yun nga, universal ito, anumang relihiyon sa buong mundo. Ay yung kalakal ng mga slaves ay normal ito. Kumbaga, inaasahan ito ng lipunan. Of course, iba-ibang uri din. Like sa Roman Empire nga, yung mga slave, kahit sa mga Hudyo, pag nagkautang ka, ang pagbabayad nung panahon na yon ay usually magpapa-enslave ka muna. Pero hindi wala ka ng karapatan. In fact, parang kung sa atin ngayon, parang nagpakatulong ka muna for a while. Kaya minsan, merong mga highly educated na baon sa utang, ay pwede silang ma-enslave. As tutor, nagtuturo sila ng anak ng mga mayayaman. So, slavery na yon. So, very, wide yung range, ng slavery. Of course, meron yung other extreme na para kang pag-aari na kahit patayin ka, walang problema. So, wide yung range. Pero again, ang atin lang gusto sabihin dito, yung pangangaral ng Panginoon ay nagtanim ng buto na talagang bumago sa buong, hindi lang isang lipunan, yung buong mundo mismo. Okay, now the other thing we need to distinguish is yung social service versus social action sa ating paggawa. Ito, again, this is according to John Stott, no? Yung social service, ito yung parang the here and now, parang gano'n, no? Yun namang action, more of parang transformative. Binabago natin mismo yung sistema. Halimbawa, yung social service, pag nirelieve mo yung pangangailangan ng isang tao, kunwari, mahirap, kailangan ng pagkain ngayon mismo, kailangan na,
at walang pambili ng bigas, tinulungan natin, social action yun. Pero, social service yun. Pero, social action, pag sinubukan natin tanggalin, ay yung bakit ba naghihirap ang taong ito? Bakit walang pagkain? Ba't walang bigas ang taong ito? No, kasi hindi siya makabili ng bigas, masyadong mahal, halimbawa, and so on, walang trabaho. Pag yun ang pinag-aralan natin, tinatawag niya yung action. Again, philanthropic activity. Bill Gates, nagtayo ng foundation para labanan ng AIDS sa Africa. So, meron siyang philanthropic activity ginagawa. Social action, yung political na economic activity. Again, polisiya, yung mga economic systems, pag sinubukan natin baguhin ito para hindi na nga mangyari yung ating ina-address. No? Seeking to minister to individuals and families, again, social service yan kasi individual, pero social action, pag we want to transform the structure of society. No? For example, isang policy like universal healthcare. No? Nabalitaan namin doon sa Lumban na ngayon pala, libre na yung angioplasty kahit sa private o public hospital. Again, sabi lang ito, don't quote me, hindi ako authority, i-research nyo kung totoo ito. Ano? But na-share lang sa akin na yung naging bill daw ng ating mahal na pastor ay more than 500,000. Pero sabi ng kapatid natin, kanyang may bahay, pastor, kahit 5 wala kami binayaran. No? More than 500,000. Kasi covered na pala ito ng PhilHealth. So, binago yung struktura. No? Yung social service, kailangan ng angioplasty, nagbigay ka ng 1,000 para tumulong. Kasi ang mahal eh. Yung isa, ang ginawa, binago yung batas, no, para libre na ito. Di ba? So, yun yung difference. Works of mercy, ito na nga yung naawa ka, tinulungan mo, versus the quest for justice, na maaaring tinulungan mo, nasugatan siya, ganon, pero baka merong nang-aapi sa kanya, so ginawa mo, tinulungan mo, makuha niya yung justice, para hindi na siya nasusugatan, hindi mo na kailangang kaawaan. Ang example nga dyan, I think binanggit niya yung sa Samaritan, Good Samaritan. Di ba yung lugar na yon na marami rong mandarambo? Kaya nga doon ginulpi yung doon na hold up at ginulpi pa yung yung Hudyo na yon na tinulungan ng Samaritan. Ayun yung works of mercy. Pero kung halimbawa nagpasa ka ng polisiya, dagdagan natin yung pulis doon sa lugar na yon, ayusin natin yung gumawa tayo ng livelihood para yung mga tao doon ay hindi na kailangan mang-hold up. So, na-stop mo yung buong danger na yon na baka mayroong ma-hold up. No? So, yun yung difference. No? Works of mercy. Again, this is just a framework, no? Para magtulungan tayo. Hindi naman natin sinasabing lahat pwede magkasya dito sa framework na to. I'm sure meron pang ibang way to do that. Okay, so, para sa mga mananampalataya, we should strive to do both given our resources, gifts, and time. No? Diba? Kung pwede mong baguhin yung isang polisiya para mas marami ka matulungan, ba't naman hindi? Yung nga lang, depende sa iyong talento, sa kaloob mo, sa oras mo, depende sa pinagkaloob sa ng Panginoon. But we must beware, sabi ni Stott, of identifying the Christian faith with a certain political program o party. No? Hindi natin pwede sabihin, yung party na yun, yan ang party ng mga Kristiyano. Kasi lahat ng mga party na yan ay mga gawa lang ng tao. Meron silang ginagawang tama, may mali. So, kailangan makita natin yun. Hindi tayo kumbaga, sasali sa isang... Pero tayo, as individuals, pwede tayong sumali. No? Na ako, as a Christian, ito yung party ko. Pero ang sinasabi lang niya, huwag nating sasabihin na yung party na yon ay yun ang totally party ng mga Kristiyano. Bagamat maaaring maraming Kristiyano sumasali sa party na yon. Pero hindi Christian yung party na yan. Our social involvement must be integrated into our spiritual lives. Kasama yan ng ating pagiging mananampalataya, hindi hiwalay. And again, napakahalaga nito, biblical principles must guide. Paano tayo sasali? Kung sasali man tayo, kailangan yung Biblia na gagabay. Hindi yung basta na lang tayo sumasali, kahit ano ang maging programa. So, yung political involvement pa rin natin, tandaan natin, hindi ito for churches, but for individuals. Hindi yung Trinity Bible Church ang sasali. Doon sa kung ano mang programa ng gobyerno, kung gusto natin sumali, o kung gusto nating may reforma na mangyari, pero yung mga individual na mga members pwedeng sumali. Pero hindi mismo yung ating iglesia ang isasali natin. Tayo bumuboto, we inform ourselves of social and political issues, yan ang ating tungkulin. No? Bumoto ka, alamin mo yung mga nangyayari. May mga ibang Kristiyano na tinawag ng Panginoon
na talagang maglingkod. Halimbawa, meron tayong mga members na nagtatrabaho sa mga government agencies, no? Like NEDA, for example. So in a way, kasali sila dun sa maaaring gumagawa ng polisiya, no? So yun, that's another way, no? Marami akong kilala, nasa high levels of government sila, undersecretary, even secretary, no? Minsan, bigla nga akong kinausap ng isa, Rodel, no? Pastor ka na pala. Pastor ka pa. Gulat ko, no? Alam, pati pagka-pastor ko, alam. Ito yung secretary ng DOST, no? Pastor ka pala. Sek, sabi ko. Anong church mo? Ganon. Yung pala siya ay parang CCF yata or something, no? So, yung mga ganon, ano, merong silang posisyon na impluwensyahan nila yung polisiya mismo. Okay. We can also form or join groups that study the issues at the deeper level and take appropriate action. So, mali tayo kung gusto nating malaman kung ano yung pwede natin gawin. Now, ang tungkulin ng church is to teach the law and the gospel of God. Yan ang ating tinuturo. No, hindi natin tinuturo dito na itong pulisiyang ito, ang ating suportahan, yung kandidato, yung boto natin. Hindi natin tinuturo yun. No? Tinuturo lang natin ano yung mga prinsipyo ng Biblia. When the church concludes that biblical faith, or righteousness requires it to take public stand on some issue, it must obey God's word. Ito yung issue, halimbawa, napakagandang example nito ay yung abortion sa Amerika. Sa mga pulpito nila mismo, no, maririnig mo, merong sermon. I think at least isang beses, baka hindi lang, akong nakarinig na yung isang sermon halos ay devoted lang sa issue na yon. Kasi para sa kanila, napakahalaga nun. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, talamak sa lipunan, in-address from the pulpit. So in such cases, I think valid yon na i-address sa pulpit yon. Pero hindi naman lahat ng kung anong mga minor issue kaagad-agad ina-address, delikado rin yon. Okay, now last 5 minutes tayo. So anyway, ito na yung ating last slide. So the church should not enter this field without the necessary expertise. Pero wag tayong makikisali, no? Lalo pa yung mga issue na wala naman tayong expertise as a church. Baka meron sa ating expert individually, pero tayo as a church, wala namang kinalaman, mag-iingat din tayo. So again, balance is so tricky dito, no? Kaya kailangan tayong maging aware. So in summary, nakita natin, Christians have influenced society for good. In the past, actually kahit naman ngayon, no? So in history is what I want to say. Yung sa kasaysayan, talagang malaki yung pagbabago dahil sa ating pananampalataya na kumalat sa buong mundo. Pero as an overreaction, many Christians ngayon do not want to get involved sa mga social issues. Dahil nga nag-react tayo dun sa liberalism na nawala na yung spiritual dimension, naging purely earthly, no, o makamundo lamang, o sa mundo lang, temporal. So I think it's time to engage, at ito rin ang hamon ni John Stott, time to engage as guided by the scriptures. No, huwag tayong nating kaligtaan yung role natin sa lipunang ginagalawan natin, at yan ang ating titingnan. Introduction pa lang ito, no? So titingnan natin yan dahan-dahan, and even yung mga specific issues na pwede tayong ma-involve. So with that, sorry na, halos wala na tayong oras, but siguro kung may 1 or 2 na lang burning questions or sharing na gusto nyong ibahagi, feel free mga kapatid na magbahagi at this time. Pastor. Yes. Yeah, go ahead, brother. Ang isang, kung i-apply natin, Pastor, yung topic, maalala natin many years ago, or kailan lang, yung sa Taal. Di ba nung pumutok yun, Pastor, hindi ko tanda kung anong taon, pero January yun. Ito yung Taal, brother, no? Taal Yes, volcano. Pastor. Nung pumutok yun, so alam natin na maraming mga kababayan natin doon, nagtakbuhan kung saan-saan. Yeah. Isa na dyan, San Pablo. Yes. So nag-stay sila dyan sa Central, sa school. Sa may Diba, Capitol Brad? School. Yeah. Then, of course, kailangan nila ng tulong. Yung gobyerno, of course, sila yung Yeah. nag-provide. Pero, nung time na yon, tinik ng opportunity yan ng hindi officially ng church. Yeah. Pero may mga kapatiran na nagpunta ron. Yung pastor, alimbawa, yung ganung pagkakaton, hindi lang yon. Of Yes, course, yung no. bagyo, alam natin, Yan. taon-taon yan. So, paano i-apply ng church yung pastor, yung sa topic? In fact, sa ganyang mga pagkakataon, kahit yung church sa magbigay, pwede naman. Ano? Kasi nagbigay lang tayo tulong. Ginawa rin yan, I think, ng CRBC. Nagpadala sila ng isang truck ba yun o van ng tulong after Yolanda. No? So marami ng cases. No? May orphanage ang CRBC. Ito yung mga good examples. Ano? Tapos yung
meron pa tayong isang ginawa dito yung sa nawala sa Medical isip ko mission. kanina sa isip ko. Ano yun? Naalala yung iba? Nagpapakain, ano? Ay, saka sa Kalawan Crisis Center, no? Ang recent example natin na yung mga, yun nga, mga bilanggo, tsaka mga abused. Of course, sinishare natin ng gospel, totoo yun, pero may dala din tayong tulong na, yun nga, pinag-usapan natin kahapon, pwede rin tayong makatulong. So, pwede nating pagsamahin yan, pakaingat lang tayo na hindi ma-mix yung message. Anyway, sige, thank you so much, brother. No? So, ginagawa naman natin to, no? Pero ngayon nga, kaya doon sa planning natin, gusto natin even sa Angeles Heights, magkaroon tayo ng some involvement. Kaya nga meron tayong inallocate, no, na some amount para, for example, ayusin yung entrance. Para malaman din ng ating komunidad, yung ating police dito, na tayo ay politest, meron tayong engagement. Hindi tayo para pupunta lang dito, nakikinabang tayo sa ganda din ng subdivision, pero alisan na tayo, wala na tayong kinalaman. Okay, any final comment or question so far? Pastor Andar. So, magandang umaga ho sa lahat. So, Morning, naalala ko brother. lang po noong nasa, ano pa ako, dati kong previous church. Nagkaroon kami doon ng isang conference, bakit ang pinag-usapan po yung politics and Christian. So, ang gumagawa po kasi ng batas natin ay ang mga politiko about din sa LGBT na gusto magkaroon ng same-sex marriage. So, at that time, galing po yung mga sa DCAS yung lahat ng naging bisita namin, mga attorney, na ang encourage nila na tayo bilang mga Kristiyano ay huwag natin pahihintulutan na magkaroon ng same-sex marriage dito sa Pilipinas dahil kapag daw po nagkaroon ng same-sex marriage, even ang mga pastor o mga Christian ay hindi pwede mag-preach tungkol sa mga LGBT. Kasi may 100% na kapag may mga LGBT na nakikinig sa mga sermon ng pastor, pwede po nila tayong idemanda at pwedeng makulong ng legal ang mga pastor. Kaya pag po naaprubahan talaga yung mga ganyang sistema ng batas natin, posible po talaga na kahit sa pagngangaral po natin ng Ebanghelyo, ay namimiligro po ang mga Kristiyano. At kung natatandaan po ninyo, si Vice Ganda ay gustong gawin congressman o senador ba yan, na kapag po talaga doon siya inanalo, Yeah. gagawin po talaga niya na maging legal ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Kaya maging aware po talaga tayo bilang mga mananampalataya. At hanggang sa maaari ay talaga yung mga unbiblical na teaching o katuruan ay talagang kumari pigilan talaga natin na ma-promote yan o maging legal sa ating bansa. Yun po. Ayan, tama yan. No? May mga ganong batas, halimbawa, na propose sa Congress, pwede tayong even lahad ng ating posisyon doon sa issue na yon. Hindi ko, naalala ko rin, nung one time na pinag-uusapan yung death penalty, nag-publish si Pastor Noel ng opinion, sa Inquirer, I think, sinabit niya letter to the editor para malaman yung posisyon ng mga Kristiyano doon sa, ng Biblia tungkol doon sa issue na yun. So, again, we can use all of those means. Kung may mga ganitong batas na talagang kontra sa Biblia, pwede tayong pahayag ng ating pananaw bilang mga mananampalataya. So again, explore natin dito as we study itong series na ito, ating patuloy na pag-aralan. Pero ang gusto natin ay huwag tayong makontento na lang na andito tayo, ang sarap ng worship every Sunday. But there are times na maraming mga nangyayari sa labas ng ating silid o ng haligi o ng ating the walls of the church, na kailangan din tayong makitaan ng pagkakristyano natin. Hindi lamang dito sa ating mga panglingguhang panambahan. Okay, so medyo, isa na lang, si Sister Mel, pakinggan natin yung last comment ni Sister or question. Bali, hindi po ko. Yung nabasa ko kasi na buhay ni William Carey nung nasa India siya, Yes. hindi, kumbaga, pinag-aralan niya yung language ng India, Yes. hindi lamang para ma-translate yung Bible, kundi tin-translate niya din yung mga, kahit yung mga beliefs ng India, para daw matutunan o malaman kung gaano kaiba ang Diyos na sinasamba at yung Diyos-Diyosan na sinasamba ng India. Tapos yung isang ginawa niya, yung sa horticulture, considered siya as father of horticulture ng India dahil India, yes. yung mga nakukuha niyang halaman, pinapadala niya sa Britain. Yes. Yung kahit for the sake of nomenclature lang nung halaman. Yun. Ayun, napakaganda example, nakatulong pa sa siyensya, at nakatulong sa, I think si
Dr. Livingstone, yung Livingstone sa Africa, parang ganun din, doktor, nagpunta ron, nakatulong din, maging sa mga medical care ng mga tao doon. So, talagang pag dinala natin ang gospel, hindi ito gospel alone, kundi kasama yung ating buong values, yung ating buong puso na tumulong sa kapwa, palaging magkasama yan. So, yan yung ating gustong ipakita din dito, na palaging magkasama yon, Hindi lang yung concern sa kaluluwa, pero concern din tayo. Ano ba yung nangyayari sa buhay niya at ano ba yung pwede natin maitulong bilang mga mananampalataya. So with that, naubos na yung oras natin. But thank you so much for the interaction and your attention. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, kayo po'y nag-utos na una sa lahat, mahalin namin kayo. Pero ang ikalawa din yung utos ay mahalin ang kapwa gaya ng aming mga sarili. At di lang ang aming fellow believers, kasama rito ang aming mga kasama sa bahay, kasama sa office, sa school, sa aming barangay, sa aming mga komunidad. At tulungan nyo kami na makita sa amin ang ganito ring sense of mercy, justice, righteousness, at amin pong ma-extend ang aming pag-ibig sa aming mga kapwa Pilipino. Pagpalain nyo, Panginoon, ang aming patuloy na pag-aaral, maging panambahan namin ngayon, ang umaga hanggang mamayang hapon sa aming Lord's Supper, kayo pong sumama, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.